Mga higanting pasalubong naman nga ay pamimili ko dito sa kakaibang tindahan na napuntahan ko dahil pauwi na nga ako bukas ng Pilipinas. Amazing! Sobrang aga ko nga talaga pumunta dito sa kakaibang tindahan na to dito sa China na nagbibenta ng mga higanting mga pagkain. Bukas na nga po kasi ako uuwi ng Pilipinas at hindi nga pwede na hindi tayo makakapag-uwi ng mga higanting pagkain na to sa aking dream kitchen. Kaya talagang inagahan ko ang punta nga dito kasi kapag nga tanghali ka pumunta dito talagang sobrang daming tao. Kung napanood nyo nga po yung last vlog ko nung namili nga ako dito ng mga higanting pagkain, ito na nga po yung part 2 nun kasi mamimili ulit tayo pero ito iuwi natin sa Pilipinas. Napakarami pa nga rin po kasi dito mga higanting mga pagkain na hindi ko nga napakita sa inyo katulad nga nitong mga higanting bulda. Grabe nga yung tuwa ko at gulat ko nung nakita ko nga to sa personal kasi hindi ko nga to nakita nung una nga ako pumunta dito. Kaya isa nga ito sa i-add to cart nga natin para iuwi nga sa Pilipinas. At may nag-request nga sa pamilya ko na kahit cup noodles nga lang daw ang ipasalubong ko ay okay nga lang daw. Kaya hindi nila alam na papasalubungan ko sila nitong higanting cup noodles. At dahil nga napakalaki nga ng cup noodles nga na to, talagang isang piraso nga lang yung bibilhin nga natin at talagang hati-hati na nga kami nito sa bahay. Talagang magbubudel fight kami ng cup noodles. At talagang medyo natatawa nga ako sa store nga na to kasi nagbibenta sila ng mga higanting mga pagkain pero tong trolley cart ka nila para ka lang namimili sa Watson. Kaya talagang grabe nga yung tawa ko kapag nakita nga ako ng mga tao dito na bumibili nga ng mga higanting pagkain tapos nakalagay sa maliit nga na trolley nga na to. At talagang sobrang dami pa nga dito mga higanting pagkain ang gusto ko ang iuwi pero tsaka na siguro pag may sarili na nga akong eroplano. Nung una nga po medyo nag-aalangan pa nga ako kung mag-uwi ako nitong mga giant stocks nga na to sa Pilipinas dahil nga sobrang lalaki at baka hindi ko nga kayang bitbitin kasi solo travel nga lang ako. Pero sinabi ko nga na kahit ano nga mangyari talagang gagawin ko nga talaga ng paraan para makapag-uwi nga ako ng ganito sa Pilipinas. At habang nag-iikot-ikot pa nga po ako dito meron ako napuntahang section nga na nagbibenta ng mga hotdog at akala ko mga normal na hotdog lang yung mga binibenta nila. Talagang meron silang mga super giant hotdog. At talagang sobrang dami nga po talagang tuwan-tuwa nga sa super giant hotdog nga na to na akala ko nung una props lang siya, hindi siya totoong hotdog, parang unan lang siya. Pero nung hinawakan ko siya talaga sobrang bigat niya as in. At talagang nakumpirma ko nga po na totoo siyang hotdog nung binuhat ko na nga po siya kasi talagang ramdam na ramdam ko nga po talaga yung pinakamit ng hotdog. At talagang inggit na inggit nga ako sa mga bumibili nga nitong super giant Oreo nga na to na pahaba kaya nakapag-desisyon nga ako na bibili nga rin ako nito. At dahil nga sa sobrang liit nga nitong trolley cart nga natin talagang napuno agad siya kaya talagang babayaran ko nga muna to at babalik ulit tayo para mamili. At talagang hindi nga po ako nag-aalala kung paano ko nga po ito may uwi nga sa Pilipinas kasi meron na nga po ako naisip na paraan. Hindi ko na nga po kasi kakayanin na bitbitin ko nga po ito na kasama ko pa uwi nga ng Pilipinas kasi sobrang dami ko na nga pong bagahe kaya may naisip akong paraan. At ang paraan nga po na naisip ko ay paliparin nga po siya pa uwi nga ng Pilipinas nga na mag-isa. At sakto-sakto nga po kasi paglabas nyo po dito sa nagbibenta ng mga giant snacks meron dito mga nagbabalot dito mga shipping courier na courier na pwede nyo pong ipadala kung saan nyo siya destination gusto ipadala. Kaya habang binabalot pa nga nila kuya talaga pumunta na nga agad ako sa loob para mamili pa ng mga iba pang mga higanting mga pagkain na ipapadala ko sa Pilipinas kasi hindi nga lang pamilya ko magkakapasalubong kundi kayo mga followers ko. Ang galing oh, meron na palang ganito, instant hotpot. Sobrang nagtitrending to sa ibang bansa kasi nandito na nga daw lahat ng kailangan mo para makagawa ng hotpot. Tapos dito mo na rin mismo iluluto. Grabe, sakto-sakto maulan ngayon, gusto ko to. Ayan. Amazing! At dahil sakto-sakto nga at maulan nga ngayong araw, kaya itatry natin tong nagtitrending na instant hotpot sa ibang bansa. At talaga literal nga daw po na makakagawa kayo dito ng hotpot kasi nandito na nga lahat ng mga kailangan mo, miski yung pangluto, talagang dito na nga rin iluluto. So nandito na yung mga kailangan niya para makagawa ng hotpot. Tapos meron din siyang kasamang ganito, mga noodles, may mga chopstick, tapos ito yung mga karne din siya dyan. Kaya set up natin siya. At 6 na piraso nga na chopstick ngayon nakita ko dito sa instant hotpot nga na to. At ibig sabihin siguro nun na pang-6 na katao nga ito. At dahil hindi ko nga mabasa itong mga nakalagay nga sa sachet kasi iba nga yung mga lingwahe nga nila kaya nagkuha nga ako nito ng cellphone para talaga matranslate ko itong mga to. Baka kasi mamaya meron tayong mailagay dito sa ating ginagawang hotpot tapos hindi pala pwedeng ilagay. So alam ko na, translate na natin yung mga ingredients na to. Vermicelli. At sabi nga po sa nabasa ko, dalawa nga daw po yung flavor ng hotpot na magagawa natin. Kaya sa dalawang flavor nga po na yun, magkaiba po sila ng noodles. At sa dalawang flavor nga po ng hotpot nga na yun, ay meron na po siya dito mga kasama nga ng mga pangsahog. At talagang kompletong-kompleto na nga po lahat ng kailangan nyo nga po dito para makagawa ng hotpot. At talagang gagawin nyo na nga lang ay kakain. At pagkatapos ko nga po may ilagay yung mga sahog niya nga po dito, sinunod ko na nga rin ilagay nga itong pinaka-seasoning niya or magpapalasa sa ating hotpot. At para nga malaman ko nga po itong flavor nga ng ating hotpot, talagang inamoy ko nga po itong mga to. Isa nga
nga nating flavor nga ng hot pot ay parang tomato soup. Tapos nung binuksan ko na nga po itong isa, dito ko nga po nalaman na ito na nga yung maanghang kasi talaga yung aroma talaga medyo masakit sa ilong. At pagkabukas ko nga po nitong isang sachet, talaga nagulat nga ako kasi punong-puno nga po siya na parang chili powder, pero nung tinikman ko siya parang hindi siya sobrang anghang. At sana nga talaga magustuhan ko nga itong hot pot nga na to kasi medyo kinakabahan na nga ako sa magiging lasa nito. At sa mga magtatanong nga po kung may mga kasama siyang karne, talagang meron po siya kasamang mga beef slice, meron din siya mga squid ball, tapos parang may mga fishball pa nga. At yung mga sahog nga po nito talagang pinaghalo-halo ko na nga lang po siya dito sa dalawang hotpot nga natin. Talagang hindi ko alam dito kung ano yung sahog na pang maanghang, ay yung pang sahog na hindi pang maanghang. At akala ko nga po hindi na matatapos nga itong paglalagay nga natin dito ng mga ingredients kasi ang dami ko na nga pinagbubuksan nga dito, pero finally natapos na nga rin natin at nailagay na natin lahat. So, nailagay na nga po natin lahat ng kailangan ilagay dito sa ating instant hotpot. So next na natin gagawin ay bubuksan na natin itong mga pangluto nila. Ito yung magsisilbing pinaka magpapakulo sa kanila. At ito nga po yung magsisilbing magic nga po ng self-heating hotpot nga po natin kasi ito nga po yung talaga magiging parang baga or yung apoy nga natin kasi oras na lagyan nyo po ito ng tubig talaga magbabaga siya at mag-iinit siya ng sobra-sobra. Ang ganyan na itsura niya. At nung na-arrange ko na nga po yun, naglagay na nga po ako ng tubig dito sa ating hotpot para pag nilagay ko na nga po sila dito ay talagang dire-diretso na silang kukulo. Dinadamihan ko na nga po ilagay nga po dito ng water nga natin para talaga marami sabaw tong hotpot nga natin kasi masarap nga humigop ng sabaw. Ngayon nga tag-ulan. Lagyan na natin ito ng tubig para mag-activate na siya at uminit na siya. Yun na. Aray! Ayan. Iinit na yan and then tatakpan na natin. Yan. At nung sinara ko na nga po siya, talagang mas lalo pa nga po siyang umusok ng umusok at talagang narinig ko nga po yung loob na parang kumukulo. At kung kailan nagawa ko na nga po lahat, talagang ngayon ko lang nakita nga itong instruction na nakadikit pala sa ilalim dito sa pinaka-packaging. Pero buti na nga lang po kahit hindi natin nabasa nga itong instruction, talagang nagawa natin siya ng maayos at sa tingin ko naman nga perfect itong magagawa natin. So after 15 minutes, ayan, nawala na yung pinaka-umuusok sa kanya. So ibig sabihin siguro okay na to. So open na natin. 1, 2, 3. Wow! Yan. At matapos nga pang 15 minutes, ganito na nga po yung naging itsura niya. At talaga sobrang takam na nga ako kanina pa habang niluluto siya kasi sobrang bango niya. So tikman na natin siya. Wow. Mga sabaw. Manghang, medyo manghang isa. Pero kahit nga po manghang siya, talagang nagustuhan ko nga yung lasa niya, talagang hindi nakakasawa. Kaya after ko pong matikman nga yung flavor nga na manghang nitong hotpot nga natin, ito naman pong isang tinikman ko. Sarap! Perfect na yung tag-init. Tag-ulan. At yung lasa nga po nito, ang mas lalo ko nga po nagustuhan kasi talagang literal nga na tomato soup siya, tas bumagay pa yung mga kasama niya ng sahog. At sigurado nga ako na magugustuhan dito ng mga kasama ko nga sa bahay, kaya tinawag ko na nga rin sila para sabay-sabay na nga kami kumain.